Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating po mga home churches. Maligayang araw ng Panginoon. Sa araw po na ito, ako po nakalaan na magbigay ng mensahe sa Tagalog service na mensahe rin po ng ating senior pastor sa English service. At pwede naman po kayong pumili ng inyong mga papanoorin or gagamitin sa inyong po mga home churches. Sa umaga pong ito, gaya po na nakikita niyo sa aking likuran, ang pamagat po ng ating mensahe na sa English po ay The One Who Delivered the Flow of the Gospel. At sa Tagalog po naman, ang ibibigay ngayon ang isang nagpahayag sa pagdaloy ng mabuting balita. At ang ating pong pagbasa ay makikita po natin sa ikalawang Samuel, Kapitulo 7, versikulo 11 hanggang 17. Babasahin ko po ito. Lahat na buhat na maglagay ako ng hukom nila, magiging payapa ako ng hukom nila na magiging payapa pagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay magsasabi sa iyo, papatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang haharili sa iyo bilang hari at papatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan, magmumula ang maghahari sa aking bayan, magpakailanman. Ako'y kanyang magiging ama at siya ay aking magiging anak. Kung siya ay magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya ay hindi magbabago. Hindi tulad na nangyari kay Saul, magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Huling verse, isinaysay nga ni Nathan kay David ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh. At ito po ang pagbasa sa umaga ito. Mga minamahal na kapatid, sabi nga ating senior pastor, kung makikita niyo po mga nakaraang linggo, diba, nakita po natin yung mga kaguluhan nangyayari sa ibang bansa, lalo na po sa Amerika, na kung saan nagkaroon puro ng mga kaguluhan. Alam ko po na nanonood kayo ng news at isa rin ako sa nakakita po doon na talagang may mga protesta. Hindi na ito ay kaguluhan bukod pa sa COVID-19. Sa buong mundo ay may nagaganap na COVID-19 pero meron din especially sa Amerika na nagkaroon ng protesta dahil na rin sa pagkamatay ng isang lahi na kung saan sila po ay sa lahi ng mga Black American. At ito po mga protesta na ito ay dahil na rin sa pangyayari yun na siya po ay napatay ng isang pulis at ang pulis na ito ay isang white American naman. May mga ninakawan na tindahan at ito ay nagkaroon ng mga looting, yung sinisira nila yung mga tindahan at ninakaw nila yung mga I saw one news na yung Nike store ng mga sapatos na mamahalin talaga nagkuhaan doon yung mga looters, no? Yung tinatawag doon ay looters. Maraming sumpa at disaster. Bakit? Dahil na rin nais ng ating Diyos na panumbalikin ang mabuting balita. Upang ating mapanumbalik ang mabuting balita, ang ating Diyos ay pinadala sa mundo ang tatlong mga importanteng tao. Sino yung mga importanteng tao? Una po ay ang pastor, pangalawa ay opisyalis ng simbahan, at ang pangatlo ay ang remnant o yung mga natitira para magpahayag ng mabuting balita. So dito nga po sa umagang ito, ating po babalakasin muna sa panimula, himayin po natin yung mga panahon na kung saan ito po ay nararanasan. Una po sa panahon ni Moses. Sa panahon po ni Moses, sa Moses time, ang Israelita ay naging alipin sa 40 taon. Alumang Israelita ay nahirapang mamuhay at makikita nga natin dito sa ikalawang Samuel 7:11-17, ang mga Israelita ay pinaiikot upang itayo ang lungsod. Sila ay kumbaga minobilize para itayo ang lungsod. Ito po ay mga Israelita na kung saan naging alipin po sila ng 40 taon at ang kanila pong ginagawa ay magtayo ng mga matataas na building, no, para sa mga kanilang mga pinuno doon sa lugar ng Egypt o Egypto. At dito makita po natin na dinala o pinadala sa mundo ang 3 tao nga po. At dito nga pinauwi ko tayo ng lungsod na ito at sa panahon na iyon, nagpadala ang Diyos ng pastor. Sino po sa panahon ni Moses ang pinadalang pastor? Of course, syempre binanggit po natin si Moses, kaya ang pastor po tumatayo dito ay si Moses. Bakit po nasabing ang pastor na tumatayo dito ay si Moses?
sapagkat ang pastor na ito na si Moses ay nagpahayag ng mabuting balita. At kung atin pong babalikan yung mga ginawa ni Moses, di ba? Kahit na dahil siya ay may dugong Israelita at hindi pa niya yung nababatid, pero ang puso po niya ay nasa Israelita. Kaya naman, di ba, may panahon na nakita natin na may nakita siyang inaalipin ng isang Egypto o Egyptian, ang isang kababayan niya na Israelita, di ba, kanya po itong napatay. So dito po makikita natin na ang puso talaga ni Moses ay nasa Israelita kahit hindi niya alam na isa rin siya sa mga lahi na yun. Sa Genesis chapter 3 verse 15, ang binhi ng babae at sa Exodus chapter 3 verse 18, si Moses ay pinahayag ang mga salita na ito. Alam po natin na ang binhi ng babae ay nagsasabi na ito po ang siyang lulupig sa kasamaan. Ito po yung pinahayag ni Moses na kung saan in-encourage siya yung mga Israelita na huwag silang mabahala. Dahil darating ang Mesiyas na kung saan binhi na nagmula po sa babae ang siyang magluluwas na magliligtas sa sanlibutan. Ipinahayag din po niya ang Exodus chapter 3 verse 18 na kung saan alam po natin ito na ito po ay ang patungkol sa pagdating ng isang magliligtas sa sanlibutan. Mamamatay sa krus para bayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Ito po ang mga salita na ipinahayag ni Moses. At ang pangalawa po na binabanggit na importanteng tao ay opisyales o opisyal ng simbahan. Sino naman sa panahon ni Moses ang tumatayo na opisyal ng simbahan? Ito po ay si Jethro at si Aaron. Si Jethro at si Aaron ay mga katulong o assistant ni Moses upang ipahayag ang mabuting balita. Mahalaga po yun. Kung mapapansin nyo, bawat simbahan, gaya ng ating simbahan, di ba? Sino po yung tumatayong punong pastor sa atin po? Di po ang sa ating senior pastor, Reverend David Lee. At meron po siyang mga assistant. Kami po yun. Pastor Freddy, Pastor Ramirna, at ako po. Kami po yung ma-assiste sa ating senior pastor para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Gaya na ang ating senior pastor ay nasa Korea dahil sa pandemic COVID-19, hindi po siya makakauwi rito. Kaya kami pong tatlo yung naaatasan na umikot at alamin ang estado ng ating mga members. Since 3 weeks ago, kami po inatasan na umikot sa aming mga membro, Pen 1, Pen 2, and Pen 3 para alamin at tukuyin ang kanilang estado. Kaya nga ating senior pastor, yung puso niya talaga alamin ang estado ng mga member. Dahil napakahalaga po na malaman ng isang pastor ang isang estado ng isang mananampalataya. Kaya ito pong gawain na ito, ang aming pag-a-assist sa aming senior pastor, habang siya po ay wala, kami po yung nanatili nagpapatuloy para alagaan ang ating po mga miyembro dito sa TGSMC. Ang gawain po ni Jethro at ni Aaron ay taga-assist ni Moses upang ipahayag ang mabuting balita, gaya po namin. Kaya naman po ang misyon at pandaigdigang ebanghelyo ay magpapatuloy. Amen po. I believe na si Pastor Freddy, nagagawa niya na ngayon mag-evangelize. And soon, kami rin po ni Pastor Ramirna ay babalik na rin po sa ganyan. At kapag tayo po ay nasa GCQ na, dahil sa panahon ngayon, nasa MGCQ pa tayo, hindi pa tayo hinahayaan na totally na maglakad, totally na mag-open ang ating simbahan. Kapag tayo nasa GCQ na at mapapayagan na tayo magkaroon ulit ng worship service dito sa ating simbahan, magpapatuloy din po ang ating pag-ibanghelyo. Asahan niyo po yan. Amen? Pangatlo po, na importanteng tao sa panahon po ni Moses ay ang remnant. Ano ba yung remnant? Ang remnant po ay yung mga natira, no? Yung natira na, di ba alam natin sa mga Israelita, mga nawala na yung mga nagpahayag, mga propeta, mga pari, mga disipulo, no? Pero ngayon ang natitira po ay gaya natin ng mga pastor, mga leaders, pwede na yung YPYA na nasa leaders sila. So yung mga natira sa panahon ngayon. Pero sa panahon noon, ang remnant na natira ay si Joshua at si Caleb. Siyempre po, nung nawala si Moses, sino po yung sa kanya naging successor? Ang naging successor niya po ay si Joseph. At itong si Joseph naman, dinala niya po si Caleb. Sila yung masterpiece. Ano ba yung masterpiece? Ito yung napakahalaga. Yung mga bagay na ginagawa natin na ito yung pinakasala-sala natin at naging maganda yung kinalabasan. Ito yung ibig sabihin ng masterpiece. Samahang Exodus, ito ay napakahalaga. Ang mga problema na ito ay hindi physical, kundi espiritual.
Kung kaya't kinakailangan nila na ipahayag ang mga ito. Genesis chapter 3 verse 15 at again, Exodus chapter 3:18. Itong dalawang bagay nito ay pinanghawakan sa panahon ni Moses. Kaya naman, ang ating Diyos ay ipinadala sila Moses, Aaron at Jethro upang ipahayag ang mga ito. Napakalaga po na sa panahon ni Moses, may mga tao po na nagpapatuloy na hawakan ang covenant nila sa Panginoon, ang kasunduan. At gayon din, hindi po nila iwinala ang mabuting balita. Pangalawa po, sa panahon ni Samuel, sino naman po yung sa panahon ni Samuel? Pangalawa sa panahon ni Samuel po, makikita natin na sa panahon ni paring Elias, no? Kilala po natin ito, si Priest Eli sa Ingles. Sa panahon ni paring Elias or Eli, siya ay isang mandarambong or corrupt na pare na may dalawang anak na lalaki na namumuni din sa templo sa panahon sila po si Hophni at Pinehas. Inabuso nila ang babae sa templo at kanilang kinakain at kinukuha ang handog para sa Diyos. Kanilang nabitawan ang mabuting balita. They lost the gospel. Sa panahon ng kanilang pagsisilbi sa templo, kung kaya't ipinadala ng Diyos ang 3 tao upang ipanumbalik ang mabuting balita. Again, sa panahon ni Moses, may 3 tao, di ba, na pinahayag doon. At dito rin po, ganun din po. Mga minamahal na miyembro, nais ng Diyos na alamin natin ang kanyang plano. Napakalaga po na sa panahon ngayon, alamin natin ang plano ng Diyos sa buhay natin. Lahat po sa atin, may mga plano po sa atin. Hindi lang po yan sa mga pastor, hindi lang po yan sa mga evangelists, hindi lang po yan sa mga leaders sa ating simbahan. Each one of us ay tinawag ng ating Diyos. Even the YPYA ministry, no, may ginagawa pa rin. Even the children, bigyan natin ang pag-asa natin itong mga kabataan. So, we should mold them sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mabuting balita, kapag naiwala natin, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kahirapan. Sapagkat nais ng ating Diyos na mapanumbalik ang mabuting balita. Amen? Kaya nga po, ang pagdaloy ng mabuting balita ay dapat po natin ipahayag gaya ng ating pong pamagat. Na si Hana po, kilala natin si Hana. Si Hana ay ina ni Samuel. Si Hana ay isang barren woman, napakatagal na panahon na humingi siya sa Panginoon na bigyan siya ng anak. Pero napakatagal bago po yun nangyari. Sapagkat hindi alam ni Hana ano ang plano ng Diyos sa kanya. Pero nung si Hana, natutunan po niya ito. Si Hana ay nagkaroon ng malaking suliranin at patungkol sa kanyang pagbubuntis. Siya ay nagtungo sa templo ng Silo at nanangis siya ng may pananalangin. At nakita niya doon ang plano ng Diyos. Habang si Hana ay nananalangin doon sa templo ng Silo, ipinaabatid sa kanya ng Panginoon ano ba ang plano ng Panginoon sa buhay niya at sa magiging anak niya. At nang manalangin si Hana sa Panginoon, siya ay tinugon ng Diyos. Amen? Tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan na magkaroon ng isang anak. Binigyan siya ng anak na si Samuel at ito ay isang Nazirite. So, ang Nazirite po ay isang lingkod ng Diyos na kung saan hindi gugupit ng buhok, ng balbas, at hindi umiinom po ng alak. Yun po yung Nazirite. Kaya naman ito si Prophet Samuel, bata pa lang siya, binigay na siya ni Hana doon kay Priest Eli na kung saan doon siya naninirahan sa loob ng templo dahil inilaan niya ang buhay na kapag ibinigay sa kanya ang isang anak, ito ay kanyang ihahain doon sa templo para maglingkod. At sa panahon ni Samuel, meron din pong pastor. Of course, ang pastor walang iba kundi si Samuel mismo. Amen? Pastor ay si Samuel. So siya po yung nagsilbing tagagabay, kung hindi po natin alam na naging tagagabay siya ni Saul hanggang sa dumating po si King David. Amen? So sa panahon na yon, si Samuel ay naging isang pastor. Sa official po ng simbahan, dito po papasok si King David. Si Haring David, sa Genesis 3:15 at Exodus 3:18, ang problema ng mundo again ay hindi physical, subalit spiritual. Si Samuel ay pinahayag ito kay David. Ipinahayag ni Propeta Samuel kay David na kung saan ang kanyang kinakaharap ay hindi madali. Bilang isang hari, tagapagmana ni King Saul, dahil ang unang hari ng Israel ay si King Saul, at pumapangalawa si Haring David. At dito, nabantayan ni Samuel si King David, na kung saan ipinahayag ni Samuel kay Haring David ang binhi ng babae na kung saan darating ang isang Mesiya. At ito pinanghawakan ng Haring David.
Gayon din sa Exodus chapter 3 verse 18 na kung saan darating ang isang Misaya na siyang magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan. Ang misteryo na ito ng pakikipagtipan ay ipinahayag ni Propeta Samuel kay David. Kaya naman ang pangatlong tao na nandito sa panahon ni Samuel, ito yung remnant, yung natira. Sino naman ito? Ito ay si King Solomon o Haring Solomon. Siya ang nagtayo ng unang templo ng Jerusalem. Sa panahon ni Solomon, siya po yung unang nagtayo ng templo ng Jerusalem. At dito po makikita natin, siya yung natira na remnant. At ito nga po yung kanyang ginawa. Hindi lang siya nagtayo ng templo, nagkaroon din po siya ng magandang pagpapahayag din ng mabuting balita. Ngayon sa panahon po, sa pangatlo po, sa panahon ni Elias naman. Sa panahon ni Elias, dito po makikita natin, dito po na isulat yung pang-apat. So may pang-apat po tayo. Sa panahon po ni Elias, ito naman po si Haring Ahab, isang mandarumbong na hari, corrupt king, na ikinasal kay Elizabeth ng North Israel, ay naging problema dito sa panahon ni Elias o si Elijah's time. At ang kanyang kinalaban ay ang hindi tunay na propeta, false prophet sa bundok ng Carmel. Ang opisyal ng simbahan ay si Obadiah. Siya ay tagasunod ni Haring Ahab. Si Obadiah ay isa ring propeta at naging tagapagsunod ni Haring Ahab na nagtago ng 100 propeta sa loob ng cave o ng isang kuweba at doon pinakain niya ito umaga, tanghali at hapon. At ang pangyayaring ito, kung matutuklasan ito ni King Ahab, ito ay pwede niyang ikamatay. Pero kahit na ganon, kahit hindi natakot si Propeta Obadiah at kahit na ito ay delikado, kanya po itong ginawa at siya ay binayayaan ng Diyos. Ang remnant po dito ay si Elisa. Itinayo niya ang Dothan movement. Ito ang kanyang masterpiece. So mamaya po isa-isahin po natin. At ang pang-apat naman po na nakalimutan ko ay ang kung saan ang pang-apat ang panahon ng simbahan. Sulat ko lang po. Yan po. Ang pang-apat po ay ang panahon ng naunang simbahan, the early church time. Ano ang nangyari rito? Ito ang panahon ng paghihirap ng mga Israelita. Ang pagdating ng Roma sa panahon ni Commander Titus, 900 na taon na nakalipas. Ang pastor dito ay ang 12 apostoles na nagsabi sa kanila sa Mateo, Kapitulo 6, versikulo 16, kung bakit natin kinakailangan si Jesucristo. Dito ang 12 apostoles ay nagpahayag na kailangan natin si Jesucristo at bakit natin ito kailangan. Dahil ang problema ng mundo na ito ay spiritual. At ang tanging solusyon ay tanging si Jesucristo lamang. Amen? Ang opisyalis ng simbahan naman na ito, sino ang opisyalis ng simbahan? Meron na pong 70 disciples at 7 deacons. Ito po ang mga opisyalis ng simbahan sa panahon ng early churches o ng naunang simbahan. Sa pamamagitan ng mga natira, remnants, kanilang tinalo at nagpagtagumpayan ang Roma. Kung matatandaan po natin, after po na mamatay sa Jesucristo, nagkaroon po ng mga persecution para sa mga mananampalataya at ito po ang Roma. At ito po nga, 7 disipulo at 7 deacons, napagtagumpayan po nila ito dahil hindi po nila binitiwan ang mabuting balita. Ang importante sa ating panimula, panimula pa lang po tayo, ay nalaman natin kung bakit tayo ay may nakahirapan sa buhay. Sapagkat ang mundo ay naiwala ang kanilang kasunduan sa Diyos. Ano po yun? Covenant natin sa Panginoon. Ito po ay nabitawan nila, kaya nagkaroon itong Israelita ng napakahabang pagdurusa at problema sa kanilang mga buhay. They lost the covenant of God. Kung kaya't pinadala ng ating Diyos ang napakahalagang tao sa mundo na may mahalagang katungkulan. Sino po ito? Alamin natin sino-sino sila.
So, dito nga po makikita po natin na ipinahayag ko na po kanina itong tatlong tao na ipinadala ng Diyos na napaka-importante tao na may ginampanan po sa ating buhay at sa buhay ng mga unang mananampalataya, especially ang mga Israelita. Una po, talakayin po natin ang pastor. Amen? Ang pastor po, ano ang ginagawa ng isang pastor dito sa mundo? Ang kanilang ginagawa ay yung pagpapadaloy ng mabuting balita. Kung matatandaan niyo po, lagi nagpapayag si Pastor Lee, di ba? Sinasabi niya, hayaan niyo po na ang mga pastor ay hindi magtrabaho sa labas. Ang mga pastor ay hindi dapat na, wala po silang ginagawa, kundi dapat magbasa ng Biblia, mag-aral ng salita ng Diyos, mag-meditate ng salita ng Diyos. Napakalaga po ng pastor. Ano ang ginagawa ng isang pastor dito sa mundo? Ang kanilang ginagawa ay pagpapadaloy ng mabuting balita. Ang pagdaloy ng kasunduan. Amen? Ipinapayag po natin palagi, kung mapapansin niyo po kay Pastor Lee, kay Reverend Che, kay Pastor Park, sa mga Korean pastor na nagiging bisita natin, even kami mga pastoral staff dito sa Tumana Good State. Lagi po nababanggit yan sa mga mensahe ang Genesis 3:15. Napakalaga po na ang binhi ng babae ay hindi po natin nakakalimutan. Sapagkat ang binhi ng babae, ito po yung lumupig, no? Inapakan po niya ang ulo ni Satanas na kung saan ito po si Satanas na nagbigay sa atin ng napakaraming samot-saring mga problema na ating kinakaharap. Problemang pangkaisipan, physical, problemang pampamilya, problema po ng ating mga pinansyal, ng ating po relasyon sa pamilya, sa ating mga anak, at kung ano-ano pa, especially today, ang problema ng COVID-19. Ang problema po na ito kung ating po malalaman, hindi po ito gawa ng tao. Amen? Hindi po ito simpleng gawa ng tao, ng pagkakamali ng tao, kung hindi ito po ay nagmula sa kasalanan ng tao. Amen. Kaya sabi nga po natin sa una, di ba, ang ating problema ay hindi physical, kung hindi spiritual. Yun po ang dapat natin na unawain at intindihin. Wala tayong kakayahan. We do not have the capacity na talunin ang force ni Satanas. Kasi tayo po ay may physical na katawan. At si Satanas ay isang si Satanas? Siya po ay isang espiritu. Hindi po natin siya kayang gapiin. Kaya naman po kinakailangan na sa ating pong buhay, tayo po ay palaging alamin natin na ang tanging solusyon sa ating natatanging problema ay solusyong, sabi nga, natatangi din, di ba? Sabi nga, isang unique na kasagutan, unique answer. And that is only Jesus Christ. Amen? Kaya naman ang problema natin sa mundo ay hiwalay sa Diyos. Kapalaran. Ito po ay ibinigay ni Satanas sa ating buhay. Ang kapalaran na kung saan tayo po ay nagkaroon ng maraming samot-saming problema. Hindi po ito natin maiiwasan. Dahil bakit? Dahil tayo po ay nagkasala. Sa Exodus chapter 3 verse 18, dumating sa mundo at namatay dahil sa kasalanan. Sino po yan? Yan po ipinahayag sa Isaiah chapter 7 verse 14. Si Jesus ay dumating bilang propeta. Bakit po tinawag na propeta si Jesus? Kapag siya po ang nagbigay ng daan. Siya po ang katotohanan at siya po ang buhay. Na kung saan kung ating panghahawakan, tayo po ay magkakaroon din ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya ito si Jesucristo, pinakailangan dumating sa mundo. Kaya nga po ang payag natin, di ba? Sa Old Testament, the Messiah will come. The promise, the old promise of God. Ang lumang tipan ay lumang pangako ng Diyos na kung saan darating ang isang Mesiyas na magliligtas sa mundo. At yan ang ako ipinayag sa Isaiah chapter 7 verse 14. Si Jesus ay dumating bilang propeta. Mateo, kapitulo 16, versikulo 16. Sino si Kristo? Sino ang Kristo? Ang Kristo po ay walang iba kundi si Jesus na ipinahayag po dito sa Mateo 16:16 ni Pedro. Peter, di ba? Kaya nga sabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Pedro, dahil hindi yan inihayag ng iyong sariling kaalaman, kundi inihayag yan ng aking Diyos, ng aking Amang nasa langit. Kaya sa pananampalataya ni Peter, dahil sa pagpapahayag niya ng kanyang pananampalataya si Jesus, ang Kristo, siya po, sa kanya po inilagay yung pagtatayo ng simbahan. Amen po? Kumbaga, hindi po yun yung building, kundi yung pong pananampalataya. With this rock, sabi ganon, di ba? Ang bato na ito, aking itatayo ang simbahan. Amen.
Kaya naman po ang spiritual na problema, hindi physical, hindi social, at hindi rin edukasyonal. Kapag nakita mo si Samuel sa kanyang kapanahunan, siya ay nagbahagi ng mabuting balita kay Haring David. Kung malalaman po natin, alam ni Haring David kung paano lumaban. Si David ay napakalagaling na hari. Pero siya ba ay perpekto? Hindi po. Hindi siya perpekto sapagkat gaya nating mga tao lang din si Haring David na pwede rin magkaroon ng kasalanan. Bumababa din yung kanyang pananampalataya. Bakit si Haring David, kung paano lumaban si David na isang opisyal ng simbahan, no? Siya ay isang opisyal ng simbahan, subalit dumating ang panahon na ang kanyang pananampalataya ay bumagsak. Sapagkat kung malalaman natin ang istorya nila ni Bathsheba, isa sa mga naging babae ni Haring David. May anak din siya rito. Nitong isang gabi na maalinsangan, ito si Haring David ay nagpapahangin sa kanyang balkonahe, kanyang nakita isang babae na naliligo. Amen? At ang babae na ito, walang iba kundi si Bathsheba, na asawa ni Uriah. At sinabi ng kanyang tinawag na utasan, alamin mo kung sino yung babae na naliligo na yon. At sa pagbalik niya, binigay doon na siya po ay apo ni Idobel, na iyo rin pong tagapaglingkod, mahal na hari. At nang malaman na siya ay interesado kay Bathsheba nitong si Idobel, nagangad din itong si Idobel para hindi magkasala ang kanyang apo at malagay sa kapamakan. Nagdahil siya napatayin si David, si Haring David. Ngunit sa huli, ang kanyang pinatay ay ang kanyang sarili. So si Idobel ay isang lingkod din ni David. So dito, pwedeng accountable dito si Haring David, kaya ito po ang isang pananampalataya na ikinabagsak niya, na naging daan na kung saan inilagay niya pa ang kanyang ang asawa ni Bathsheba doon sa harapan para mamatay, doon sa harapan ng kanilang pakikipaglaban, no? Isang panahon ng pakikipaglaban nilagay niya sa harapan upang ito po yung intention. Ito may kasalanan at dito po bumagsak ang pananampalataya. Bakit ang mga bagay na ito'y nangyari? Bakit dumating kay Haring David ang ganitong problema? Ito ay galing sa espiritual na mundo. Amen? Nananatiling si Satanas ay andyan pa rin na kahit nilupig ang kanyang ulo, ang kanyang pong buntot ay gumagalaw-galaw pa rin at nakakagawa ng kasalanan sa mga tao. Si Satanas ay namamagitan sa atin. He intervened in us. Amen? Huwag niyo pong kalilimutan yan na until now, si Satanas ay mayroon pa rin. Until now, andyan pa rin siya. Hindi na siya ganun kalakas dahil inilupig na ng Panginoong Hesus ang kanyang ulo nang mamatay si Hesus sa krus. But then, sabi nga, andyan pa ang kanyang tail, ang kanyang buntot, ang nanatiling gumagawa pa rin ng kasamaan sa mundo. Amen po? Ito ay galing sa spiritual na mundo. Sa Juan Kapitulo 13, versikulo 2, tandaan po ninyo, ang diablo ang naglagay kay Judas sa kanyang kaisipan na ipagkanulo at ibenta si Jesus sa punong pari upang madakip. Ito ay spiritual na gawain. Amen? So nakikita po natin na ang mga ito ay pagkapakana ni Satanas. Inilalagay niya sa puso, sa isip ng tao upang magkasala. Amen? Until now, nangyayari po yan. Sa pangalawa po, sabi po rito, sa Gawa Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 8, ang espiritual na problema ay dumating sa mundo sa pamamagitan ni Satanas. Mula nang tayo ay mapahiwalay sa Diyos, magmula noon tayo ay naging makasalanan na at naging bihag ni Satanas. Kung kaya ang pastor dito sa mundo ay kinakailangang ipahayag ang mabuting balita. Again, ang mga pastor po ay kinakailangang magpahayag ng mabuting balita na ginagawa po ng lahat ng mga pastor dito sa Tumanag Good Seed Mission Church sa pangunguna ng ating senior pastor. Kaya lagi sinasabi ni Pastor Lee, go to your home church. Hindi po dahilan para again, tayo po napahinto dito sa building. But then, we have another way para tayo po ay makinig ng mabuti ba kaya ginawa po ang home church. Kaya dapat po patuloy tayong manatili sa ating mga home churches. Amen? Sa pamamagitan ni Satanas, ang problema ay dumating sa mundo at ang spiritual na problema ay dumating sa mundo. Mula na tayo ay mapahiwalay sa Diyos, magmula noon tayo ay naging makasalanan na. At nagiging bihag ni Satanas, kung kaya ang mga pastor sa mundo ay kinakaipahayag ang mabuting balita. Ito ay pandaigdigang ebanghelyo. Kapag naiwala natin ang mabuting balita, tayo ay mamamatay spiritually. Amen. Spiritual na kamatayan. Pangalawa po, ang opisyal ng simbahan.
Sino ba itong opisyal ng simbahan na napakahalaga sa ating simbahan? Amen? Marami po tayong mga opisyal simbahan. Ang mga pastor, isa rin sa mga opisyal ng simbahan. Ang mga evangelists, ang mga leaders, ang music team, siya po yung mga opisyalis ng ating simbahan. Ano ang kanilang ginawa? Ang bagong miyembro ng pamilya, new family member, meron po ang ating simbahan, di ba? Na pinangungunahan po yan ng mga new family members or staff. Ito po ay nawakan ni Samunim, gaya din pa sa Armina. Kailangan natin sabihin sa kanila ang tunay na mabuting balita. Kaya nga po dyan sa New Family Program, bago sila makagraduate bilang ating mga opisyal na miyembro ng simbahan, sasalain po sila. Tuturuan muna po sila ng mga basic, ano ba yung basic gospel natin, di ba? Kailangan alamin natin saan nagmumula ang kasalanan, sino ang lumupit sa kasalanan, bakit tayo nagkasala, bakit tayo may destiny. Ito po yung ipinapahayag sa mabuting balita sa New Family Program. Kaya kailangan natin sabihin sa kanilang tunay na mabuting balita, the real gospel. Amen? Sabihin natin sa kanilang estado ng isang anak ng Diyos. Alam ba nila ang estado ng isang anak ng Diyos? Dahil pag nalaman nila na ang estado ng pagiging anak ng Diyos, sila po ay mananatili sa pagiging anak ng Diyos. Dahil kung hindi po nila alam, hindi sila mananatiling anak ng Diyos. I remember nga po, nung pinahawakan ni Pastor Lee na Bible study ko si Jerome, no? So, until now, nagpa-Bible study kami one-on-one dito sa loob ng church. At dito, unang sinabi sa akin ni Pastor Lee, sabi niya, ipahayag ko ang 7 estado ng isang anak ng Diyos. At ang isang estado na may anak ng Diyos, andyan na po yung siya po ay nagdudwell sa Holy Spirit. Amen? Siya po ay nakikinig sa banal na Espiritu. Andun ang paggabay ng banal na Espiritu sa kanya at nandun ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanya. Hindi pa yun. Siya ay may karapatan, no? May autoridad na lupigin ang gawain ng kalaban sa kanya dahil siya ay anak na ng Diyos. Yan yung sinabi ko kay Jerome. Ipahayag mo, ikaw ay anak ng Diyos. Ipahayag mo na sa pangalan ni Jesus, lahat ng gawa ng kalaban sa buhay mo, bakit hindi ka nakakatulong, yan ay mawawala sa pangalan lang ni Jesus. Yan po yung autoridad na ipinagkaloob sa atin bilang estado ng isang anak ng Diyos. Amen? Hindi pa yun. Ikaw ay may pinadalang anghel na tutulong sa iyo. At nandoon din po na ang iyong citizenship hindi na dito sa lumang lugar na ito na kung saan pagdatapos dito doon ka sa himno, ang kaharian ng Diyos ay yan. At ang kaharian ng Diyos, mararanasan mo yan kahit nandito ka pa sa mundo kung ikaw ay palaging nasa presensya ng Diyos. Hindi pa yun. Dahil ikaw ay may autoridad, nalaman mo na ang lahat ng kasagutan sa buhay mo, pwede kang magpahayag, maging witness ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po? So ito po ay napakahalaga na estado ng isang anak ng Diyos. Ang isang opisyal na simbahan ay kailangan sabihin ang mga ito upang kanilang tamasahin ng masaya, to enjoy the gospel. Tamasahin ng masaya ang mabuting balita, to enjoy the gospel. Kailangan ma-enjoy natin. Hindi lang natin dapat alamin. Amen? Hindi lang natin dapat isulat. I asked Jerome to do the way of salvation every day. Pero hindi lang yun, sabi ko sa kanya, anak, the more na sinusulat mo yan, the more na pumapasok sa mind mo ang itong way of salvation. At ito, tatamasahin mo ito na may kasagahan. Amen. You will enjoy the gospel of God. Amen. At ngayon, nakakatulog na siya 7 hours a day. At natatamasa niya. Nagulat nga ako, sabi niya ng isang kabataan, nagbabahagi na siya ng salita ng Diyos. Nakakatuwa daw si Jerome dahil nagbabahagi siya ng mga natututunan niya sa salita ng Diyos. Mga ordinaryong member, kailangan natin sabihin sa kanila. Ang pangalawa po ay ang ordinaryong member. Kanina, ang bagong miyembro ng pamilya. Pangalawa, ordinaryong miyembro. Kailangan natin sabihin sa kanila ang mabuting balita, tuloy-tuloy. Kasi po ang mga member natin, they are easy, reluctant na tuloy-tuloy manatili sa mabuting balita. Kaya nga sabi ng ating senior pastor nung kami pinaiikot, alamin namin ang estado ng kanilang spiritual, no? Spiritual na kalagayan. Chine-check po namin, naintindihan ba nila yung mensahe? Chine-check namin ano ba yung kondisyon ng buhay nila, napakahalaga po nun. Kaya ang pastor ay napakahalaga sa kanilang gawain. Amen? Ngunit, ganyan din po ang opisyalis ng ating simbahan. Sabi po rito, ordinaryong member, kinakailangan sabihin sa kanilang mabuting balita. Ito ay ang kanilang kondisyon. God-centeredness. Ang Diyos ang nasa kanilang puso. Amen.
Hindi po lahat ng tumanggap nandiyan na sa puso nila sa Jesucristo. May iba po nandun lang sa labas, isang bisita. Sabi ko nga, di ba, dapat hindi bisita lang sa Jesucristo na kapag nakikinig tayo ng mabuting balita, andyan siya. No, kailangan nandito na. Sino yung nakasentro sa atin? Hindi yung sarili natin. Ang sentro sa puso natin ay ng Diyos natin. Amen? Yun po. Matatawag tayong Christ-centeredness. Ibig sabihin, we are Christ-centeredness and ang namumuno sa ating puso ay si Jesucristo at hindi na si Satanas. Ordinaryong member, kinakailangan natin sabihin sa kanila na ay ang relihiyon, ito yung self-centeredness. Ang Diyos ay nasa kanilang puso, dapat God-centeredness. Pero pinalitan ni Satanas ang kanilang God-centeredness. Ano yung centeredness nila? Yung nasa puso nila, yung sarili nila. Ako-centeredness. Amen? Ako ang mangunguna. Ako yung masusunod. Ito yung gusto kong gawin. Ito, inilatag mo lang. Lahat ikaw. Hindi po dapat ganon. Dapat Christ-centeredness po tayo. Lagi nating inquire ang Diyos. Lagi ko po sinasabi ito nung may Bible study tayo, meron tayong Don't Watch Prayer. Palagi nating inquire si Diyos. Amen? Palagi natin sasabihin sa Kanya ng mga plano natin. Hindi ako. Hindi. Dapat ang Diyos ang mauna sa buhay po natin. Kapag ito po ay ginawa natin, wala pong magiging problema. Kinakailangan po na sa buhay natin, alalahanin natin ang ginawa ni Adan at Eva. Si Adan at si Eva, masayang namumuhay nung sila po ay nasa piling ng Panginoon. Hindi pa pumapasok sa Satanas sa buhay nila. Pero nang pumasok na si Satanas sa buhay nila at sila po ay nagkasala, hindi nila sinunod ang ipinagbabawal ng Diyos. Kanila po itong sinuway. Sila po, nagkaroon po sila ng takot. Especially yung tinawag si Adan. Sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Sabi niya, ito po ako, Diyos. Saan ka? Hindi kita makita. Andito po ako. Nagtatago si Adan. Bakit? Kasi ang kasalanan ay nagkakaroon sa atin ng takot. Amen? Nagkakaroon sa atin ng hiya. Pansinin niyo po yung mga matagal lang hindi nagsisimba. Ang sasabihin na, nahihiya na ako pagka binupuntahan namin. Ang tagal ko na hindi nagsisimba, nahihiya po ako. No. Hindi tayo dapat mahiya. The more na ikaw lumapit sa Panginoon kapag ikaw ay nahiwalay sa Diyos. Amen? Hindi ka dapat mayaman sa kaya yung patuloy ka mawala sa Panginoon. Kaya yung mga hindi nag-home church, yun po yung puso namin mga pastor. Ba't po ang kulit namin sa inyo, wag po kayong magalit. Iniisa-isa ko po yung aking mga pena hindi nakakapagpunta. Tinatanong ko po yan every Wednesday and Sunday. At bago pa po magsimula ang kanilang mga home church Wednesday and Sunday, mini-message ko po sila. I see to it, nasasend ko po sa kanila ang mensahe ni Pastor Lee o sino man yung magtatagalog. Sinisend ko po ng dalawa. Meron po tayo akong mga member, nagme-message po sila, nakikinig po sila Tagalog and English. Sabi ko po yun sa kanila, napakaganda po nun. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, where our faith comes from? By listening and listening to the Word of God. Sana bumula ating pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng mabuting balita ng salita ng Diyos. Ito yung magpapatibay sa ating pananampalataya. Amen? Kaya po, ganun kami kakulit. Hindi po ako nag-aalala kung nagagalit sa akin ang members ko. Hindi ko na po yung problema, pero ang concern ko po ay kulitin sila mag-church, mag-home church, makinig ng salita ng Diyos. I-meditate ang salita ng Diyos. That is my concern. Ako ay pastor, tinawag ako ng Diyos, and that is my obligation for them. Amen? Napakaganda po ng salita ng Diyos. Kinakailangan natin sabihin sa kanila na ito si Eva at Adan. Nung sila nalaman nila, dati hindi nila napapansin ang kanilang kahubaran, pero nung nagkasala sila, nakita nila ang kanilang kahubaran. Dahil ito sa pagkakahiwalay nila sa Diyos, na kanilang pagkakahiwalay sa Diyos, ang pagkatakot sa kanila, gaya ng ating members na hindi nakakadalo sa home church sila, ay nagkakaroon ng takot. Kinakailangan natin sabihin sa ating ordinaryong miyembro ang pagkakaiba ng mabuting balita at relihiyon. Sabihin natin sa kanila ang misyon na ipinagkaloob ng Diyos, hindi lang sa pastor, hindi lang sa opisyalis, hindi lang sa remnant, kundi sa ating lahat. Amen? Sa pamagitan ng ating mga negosyo, trabaho, kinakailangan natin suportahan ang pastor at simbahan. Amen? Hindi po natin kinakailangan ang maraming suporta financially, but in support also in prayer. Pinapanalangin niyo po ba yung mga pastor niyo? Dapat po. Pinapanalangin niyo po ba ang simbahan? Pinapanalangin niyo po ba ang COVID?
palagi pong ito yung kailangan suportahan natin. Amen po. We believe that our God is our great provider. Ang ating Diyos ang dakilang tagapag-provide sa mga simbahan at gayon din po sa ating mga pastor. But we believe also that we need also your support. Amen. At kinakailangan natin ibahagi ang mabuting balita. Ordinary member, ordinaryong kabataan gaya ni Jerome, I told to him, kailangan mo magpahayag ng salita ng Diyos. Sa mga kapatid mo lalaki, ipahayag mo ang mabuting balita. Amen? Pangatlo po, ano po yung pangatlong mahalagang tao na ipinadala ng Diyos? Ito po, ang remnant. Sino yung mga remnant in the Old Testament, di ba? Sila Joseph, Jacob, amen? Si Paul, Timothy. Pero ngayon sa panahon natin may natira pa. Iyon po yung pinaplano ng Panginoon sa buhay mo. Sila yung mga natira. Kinakailangan natin gumawa ng isang masterpiece. Ano yung masterpiece? Yung natatanging gawa. Yun yung pinaka-the best mong ginawa. That is the masterpiece. Anong klaseng masterpiece ito? Ito ay ang nobody. Kung titignan po natin, isang pangkaraniwan tao, pag sinabing nobody, you are nobody, di ba? Pero pag sinabing somebody, meron ka nang na-build sa sarili mo. Ikaw ay isang tanyag na, ikaw ay kilala na, ikaw ay naaalala na dahil nagpapakita ka ng magandang ehemplo sa simbahan. Yun yung mga somebody. But eto, nagmula sila rin sa nobody. Amen? Anong klaseng masterpiece ito ay nobody? Una pong tao na nobody ay si Joseph. Si Joseph po na anak ni Jacob ay ibinenta ng kanyang 12 kapatid o 11 kapatid sa isang opisyales doon sa Ehipto, di ba? At naging alipin po doon sa kanyang tahanan. At ang pangyayari ito, siya ay naging alipin at hindi pa yun nakulong siya dahil na rin sa ginawa ng asawa ng kanyang amo, di ba? Na gusto siyang makatabi pero hindi niya ginawa. Kaya pinaratangan siya na nais niya itong pagsamantalahan. At siya ay nakulong. At dito naranasan niya ang iba't ibang, pero si Joseph ay nanatili sa presensya ng Panginoon. Bakit siya nag-iisang somebody? Nobody pangkaraniwang tao na naging somebody bilang Prime Minister ng Egypto. Ito ay sa kadahilanan ng mabuting balita. Hindi binitawan ni Joseph yung itinuro sa kanya ng kanyang ama na si Jacob. Pinangawakan niya sa tagal ng panahon naging alipin siya doon sa Egypto, hindi niya binitiwan ang mabuting balita. He never lost the gospel. Amen. Ito po yung kanyang pinangawakan. Kaya naman itong mabuting balita ay naging pandaigdigang ebanghelyo. Ginawa ng Diyos sa Prime Minister si Joseph para mabuting balita at pangdaigdigang pag-ebanghelyo. Amen. Dahil until now, mararanasan nating marinig ang ginawa ni Joseph sa kanyang anak, sa kanyang kapatid, sa kanyang ama, na nailigtas na ito, di ba? Ito'y pinag-uusapan. Ito yung pag-iebanghelyo natin until this time na ginagamit natin ang kwento ni Joseph. Amen. So, ito ay pandaigdigang pag-iebanghelyo. Pangalawang tao, sino yung tao na nobody? Ito po ay si Daniel. Si Daniel ay isang kabataan na nabihag ng Babylonia at naging prime minister sa kalaunan. At kanyang pinaglingkuran ang 4 na hari. Sino ito? Una ang haring si Nebuchadnezzar. Ang kanyang pinahayag na panaginip ng hari ito ay naging prime minister. Si Daniel lang ang nakapagpahayag ng kahulugan ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar, kaya naman siya ay ginawa nitong prime minister. At sa panahon ni Haring Belshazzar, ang pangalawang hari na kanyang pinaglingkuran ay si Haring Belshazzar, na kung saan ang hari na ito ay nalasing isang araw. At nung siya ay lasing na, wala nang kakayahan na magsulat, biglang ang kamay niya ay kusang nagsulat doon sa pader. At ang sulat na ito ay hindi naintindihan ng sino man, tanging si Daniel ang nakabasa at nakapagpaliwanag nito. Kaya siya po ay ginawa ni Prime Minister. Gayun din po, ay 3 hari na kanyang pinaglingkuran si Haring Darius. Mahal na mahal siya ng Haring Darius na ito. Siya ang hari na ito na kung saan nagbigay ng verdict dahil na rin sa pangsusulsol ng kanyang mga opisyales na walang luluhod kahit kanino man, kundi sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero hindi ginawa ni Daniel. Nanatili siya at 3 o'clock, pumupunta siya sa tapat ng kanyang bintana nakaharap sa Jerusalem at nananalangin. Kaya ito yung naging dahilan, kaya hindi na rin nabigyan ng cover siya na Haring Darius dahil inaibigay na yung verdict na ito na kung saan naibigay niya yung kautusan na sino man ang luluhod sa ibang Diyos, higit sa kanilang Diyos,
ay ipapasok sa layon din. Pero nagtiwala. Si Haring Darius, mahal na mahal niya si Daniel. Kaya isang umaga, pagising niya, agad-agad siyang pumunta doon sa layon din at tinawag niya si Daniel, 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 andiyan ka ba? Buhay ka ba? At nung marinig niya sumagal si Daniel, opo, aking hari, andito po ako, buhay po ako. Napakamahal na mahal ni King Darius si dahil naniniwala siya na si Daniel ay mahal ng kanyang Diyos. At na-evangelize ni Daniel itong si Haring Darius dahil sa pangyayari ito. Pangatlo, pang-apat, Haring Darius at panghuli ay si Haring Cyprus. Si Cyprus ay ang naging bihag ay si Daniel ay naging bihag at naging isang prime minister dahil na rin sa paghawak niya sa kasunduan, covenant ng Panginoon sa buhay niya. Siya isang nobody at pangkaraniwang tao. Pangatlong tao po na naging nobody at naging somebody, ito ay si Obadiah. Narinig yun na kanina sa umpisa, di ba? Na si Obadiah, siya po ay isang propeta na nagtago ng 100 propeta. Pinakain niya po ito ng almusal, tanghalian at hapunan. At ito po ay hindi madaling gawin dahil ito'y tinago niya. Dahil kapag nalaman ni Haring Ahab, siya po ay papatayin. Pero ginawa po niya ito. Bakit? Dahil meron siyang salita ng Diyos. Naniniwala siya, iingatan siya ng Panginoon. Kung kaya't sa huli, siya ay binayaan ng Diyos ng economy of life or liwanag ng ekonomiya ng dahil sa mabuting balita. You see, kapag gumagawa tayo ng mabuti, may binabalik sa atin ng Panginoon. Pang-apat at panghuli ay si Haring Solomon na may 100 asawa at kinakasama. Itong Solomon ay may katalinuhan, no? Ginamit niya ang kanyang asawa, yaman ng kanyang asawa. Yung iba doon, 700 na asawa niya, 300 ang kanyang kalunya or tinatawag natin na tawag doon, concubine, no? Pero hindi niya, ang pagkakamali dito ni Solomon, hindi niya pinangawakan ang mabuting balita. Dahil kung ginamit niya ang wisdom na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon, dapat ipinahayag niya ang mabuting balita at itong 1,000 asawa at kalunya niya ay ang kanilang mga lugar, iba-ibang nasyon yan eh. Habang iniintay daw dapat nila ang pagdating ni Solomon dahil mga ikatlong taon bago sila punta. Dahil ang dami nila, di ba? Sana daw kung napahayagan ito ng salita ng Diyos, di sila ang ginawa lang. Hintay si King Solomon, sila yung nagpahayag ng salita ng Diyos sa bawat nation nila. At ang kanilang mga magulang, hari at reyna ay naging Christian. Pero hindi nangyari. Kaya itong si Haring Solomon, bagamat siya ay naging nobody, naging somebody rin siya dahil sa binigyan siya ng Panginoon ng katalinuhan. Pero hindi nga niya nagamit. Kaya dito, hindi siya nagpahayag. Kaya naman, kung kaya't ang South Judea ay may malawakang idolatry na problema sa mundo. Amen? Conclusion po natin sa araw na ito. Naintindihan po ba natin ang mga importanteng tao po sa panahon ni Moses, sa panahon ni Samuel, sa panahon ni Elias, at sa panahon ng unang simbahan, may mga importanteng tao na pinadala ang Diyos sa kanila. Ang pastor, ang opisyales ng simbahan, at ang remnant. Napakahalaga po yan na dapat po tayo po rin ay maging ganyan. Maging pastor tayo. Hindi man tayo tinawag bilang pastor, kagaya po namin. Maging pastor po tayo sa puso nagpapalit ng salita ng Diyos. Opisyales na meron po tayong pagpapahayag sa mga tao na ordinaryong tao at maging sa mga bago pa lang. Ang conclusion po natin, sabi po ni Pastor sa pamamagitan COVID-19, we had world problem. Kawalan ng trabaho, financial problem, family and children problem. Bakit ang ganitong problema ay dumating sa atin? Sapagkat inilala natin ang mabuting balita. Lost the gospel. Kahit na tayo ay mga miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng tatlong mahalagang tao na ito, pastor, church officer, and remnant, kinakailangan natin pangawakan ang mabuting balita. We do not lose the chance na makinig ng salita ng Diyos. At pangawakan natin lagi ang ating mabuting balita. The absolute gospel na sinasabi, di ba? Absolute, pinakamainam ng mabuting balita. The real gospel. At kahit na tayo ay mga miyembro ng simbahan sa pamamagitan ng mahalagang tao na ito, kinakailangan natin daw pangawakan ang mabuting balita at ang covenant natin sa Panginoon. Ang minamahal na kapatid, our pastor, senior pastor said, he really wants, nagnanais po talaga siya para sa ating lahat na ma-restore daw po natin ang covenant at ang pagdaloy ng mabuting balita. Let's keep on holding the flowing of the gospel.
Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Salamat po, Ama, sa mensahe na ipinagkaloob mo sa aming senior pastor. At ang mensahe na ito, Ama, ay ang paghawak namin, Panginoon, sa pagdaloy o sa ang pagdaloy ng mabuting balita, Panginoon. Lord, we want, Father God, Lord, na ma-restore ang covenant and the flowing of the Holy Spirit and the gospel, Panginoon. As our senior pastor, o God, na ibigyan ng diin ang kabutihan ng mga pastor, ng official ng simbahan at gayon din ng remnant, Lord. Nais namin naman na isa kami doon na maging isang nobody but somebody, Lord, na naging matagumpay dahil pinangawakan namin ang mabuting balita. Dalangin namin, Panginoon, sa mga nakinig sa home church na ito, Panginoon. Pangawakan po nila yung mga salita sa buong linggo na ito at pag-meditate po nila ito, Panginoon, at ipanalangin. At ito po, Panginoon, maging susi sa tagumpay ng kanilang mga buhay bilang mga spiritual na tao at hindi ordinaryong tao lamang. Salamat po, Panginoon, O God, na patuloy niyo po siyang gagawin na kahit may pandemic, Lord, na ito, Lord, basta naisin namin, Panginoon, O God, na manatili, na intact sa inyo, Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pananalangin. Father, we thank you, O God. Ito po ang samad dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, mga minamahal na kapatid, maraming po salamat. Wala po tayo masyadong announcement. Nakaraang Miyerkules po, naipayag nga po na dapat magkakaroon tayo. Pero yun po isang pagkakamali lang dahil akala po natin na GCQ, MGCQ na tayo. Pero nanatili po tayong GCQ at hindi pa po tayo naalaw dahil po ito'y tinanong ko sa ating pong kapitan at hindi pa po. So manatili po tayo mag-intay na maging MGCQ po tayo at 50% po ng ating member pwede na po tayong mag-worship. Pero pag-uusapan pa rin po yan ating senior pastor, kasama po kami mga pastor and staff. For now, let's keep on doing our home church sa inyong mga tahanan, every midweek service and Sunday worship service. At huwag niyo po kalimutan mag-send ng inyong mga attendance sa inyong mga duty pastor. Again po, umiikot na po kami mga pastor ninyo at one time po dadalawin po namin kayo para check po yung inyong mga estado sa panahon ngayon. And thank you po sa patuloy niyong pananalangin. Patuloy natin dulog sa ating senior pastor, Reverend Billian Samuel at kanyang pamilya, si Murim, at lahat po ng mga pastoral staff, and po officers natin sa ating church, at ang lahat po ng young people and young adult. Mabuhay po tayo kasama ating Panginoon, and let's fight the COVID-19 with the gospel of Christ and with our Lord Jesus Christ. Amen? Maraming po salamat sa inyo. God bless us.